Sa panahon ngayon ay mahalaga rin talaga ang motorsiklo na may mas mataas na displacement. Yung tipong may katamtamang laki na kaya rin namang dalhin ng kahit na sino. Ang isa sa motorsiklong inaabangan na rin ng marami sa atin na Honda ADV 350. Ang isa sa mga nakatatandang kapatid ng Honda ADV 160. Ang motorsiklong may maangas at may malakas na appearance sa masa na mas pinataas ang kapasidad ng makina, ang Honda ADV 350, at yan ang tatalakayin natin ngayon. Pero bago yun, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. Alright, simulan na natin to! Napabilib tayo nung inilabas ng Honda Motorcycle Company ang Honda XADV 750 na may mataas na displacement. At syempre bago yan guys ay lumabas muna ang Honda ADV 150 na pangmasa naman ng estilo at design pati na ang specs nito na pangporma din naman talaga at may murang halaga. Pero syempre dahil nga sa pag-unlad ng teknolohiya ng Honda Company, hindi lamang Honda XADV 750 at Honda ADV 150 ang ilalabas nila. Maging ang Honda ADV 350 ay inilabas na rin noong nakaraang taon lamang. At itong mga nakaraang araw nga ay inilabas na ang bagong Honda ADV 160. Pero syempre dahil lang Honda ADV 350 ang topic natin ngayon, dito lamang po tayo magpo-focus. Ang Honda ADV 350 ay una nang inilabas sa parte ng Europa at wala pang malinaw na anunsyo kung dadalhin nga rin ba ito dito sa bansa. Pagamat marami na nag-aabang sa motorsiklong ito, pero malamang sa malamang ang uunahin nilang ilabas dito sa Pilipinas ay ang Honda ADV 160 bago siguro dumating itong Honda ADV 350. Pero syempre since nag-aabang ka rin naman lang, ay kailangan muna nating malaman ang advantage at disadvantage ng motorsiklong ito sa ibang motorsiklo. At unahin na nga natin ang kabuuang engine specs nito na naka-liquid cooled na may 4-stroke and 4 valves na naka-single overhead camshaft with Euro 5 compliance. Ang Euro 5 compliance sa mga hindi nakakalam ay tumutulong sa malinis na pagsunog ng fuel sa loob ng engine system na upang sa ganun ay wala ring maruming usok na lalabas sa tambutso nito. Kaya naman napaka-eco-friendly rin talaga ng motorsiklong ito. Gamitin mo man sa syudad o kahit saang lugar ay wala kang masyadong makikitang usok na marumi na lumalabas dito. At may bore in stroke size na 77mm by 70.8mm. Sa laki ng sukat ng bore in stroke nito ay malamang sa malamang malaking RPM din ang magagawa nito. Dahil automatic guys, nakabase rin kasi ang lakas ng RPM sa mismong size ng bore in stroke. Kaya kung mas malaki ang size nito ay mas malamang malaki rin ang RPM nito. At meron din kabuang compression ratio na 10.5:1 habang ang fuel system naman ito ay PGM-FI na nakakatulong din naman sa motorsiklong ito upang mas mapatipid palalo ang pagkonsumo ng gasolina. Bagamat napakalaki ng engine specs and displacement nito, madalas kapag ganitong klaseng mga motorsiklo na may malaking displacement ng makina ay may kalakasan rin talaga kumain ng gasolina. Kaya naman nilagay ang PGM-FI sa motorsiklo ito pang nasa ganun ay matulungan rin sa pagtitipid ng consumption ng fuel. At sa kabuuang engine displacement nga nito na 330 cubic centimeter na convertible sa 350 cubic centimeter. At para naman sa pinakamahalagang bagay na meron sa motorsiklong ito, ang safety features. Obviously guys, ang motorsiklong ito pagdating sa kanyang braking system o type ng brake, parehong naka-disc ang front and rear nito na may ABS sensor din naman ang front and rear. So naka dual channel ABS sensor ito kaya mas malakas ang force ng ABS sensor. Kaya naman kapag ito ang ginamit mo sa long drive o sa napakabilis na takbo at bigla mong napindot ang preno nito, ay safe na safe ka rin naman makakapagpreno ng mabilisan. Kumbaga hindi ka tatalsik kung sakaling napindot mo ng biglaan ang lever nito dahil sa ABS sensor na dual channel pa na meron sa motorsiklong ito. At bukod pa dyan guys, isang karagdagan pa sa safety features ng motorsiklong ito, ang HSTC na ang ibig sabihin ay Honda Selective Torque Control na madalas nating kilala sa tawag na Traction Control System o TCS ng Yamaha Motorcycle Company. At para sa mga hindi nakakalam, ang Traction Control System ay ang nagsisynchronize sa dalawang gulong o nagsasabay sa pag-ikot nito, madalas lalo na sa mga delikadong kalsada tulad na lamang sa mga pa-curve na kalsada, sa mabubuhangin, sa mga mababato, matutubig at madudulas na kalsada
ay safe na safe kang makakadaan kapag may traction control system o HSTC ang motorsiklo mo. At yan ang meron ngayon dito sa Honda ADV 350 na equipped sa mga safety features na to. At hindi lamang yan guys, syempre Honda company to at Honda motorcycle ang Honda ADV 350 ay meron pang another safety features na side stand cut-off switch. Para yan sa mga tao na nakakalimutan magtaas ng side stand at bigla na lang pinapaandar ang motor ay delikado rin talaga. Kaya naman sa pamamagitan ng side stand engine cut-off switch ay hindi basta-basta mapapastart o mapapaandar ang motorsiklo kapag nakababa pa ang side stand dito. At para naman sa chassis and suspension nito, ang chassis frame nito ay naka-underbone pa rin since motorcycle scooter nga ito, at front suspension naman nito ay naka-upside down na madalas nang ginagamit din na suspension lalo na sa mga motorsiklong may mabibigat na kargada, na ikinumbay naman sa rear suspension nito na may twin shock with coil spring. So bagamat napakabigat ng motorsiklong ito dahil nga sa laki ng displacement and capacity ng engine nito, ay napakaganda rin naman ng mga suspensions nito na bagay rin naman dito. Dahil kahit maidaan mo siguro ito sa malulubak o mahahams na lugar, ay hindi rin basta-bastang masisira o matagtag ang pag-upo mo rito dahil sa ganda rin ng performance ng mga suspensions nito. Samahan pa yan na makakapal at malalaking size din ng bawat gulong nito dahil pagdating sa front tire size nito ay may 120 by 70 R15 habang ang rear tire size naman nito ay 140 by 70 R40 naman. Na kung mapapansin din natin sa klase ng gulong nito ay may mga pa-curve na bagay rin talagang isabak sa mga malulubak na kalsada na naka-red dial tubeless at naka-alloy wheels na mags din naman. At syempre guys, bago nga pala natin makalimutan, isa rin ito sa nagkaroon ng ESP Plus na bagong specs ng kabuang engine nito. Para sa mga hindi nakakalam guys, ang ESP Plus kasi ang bagong engine specs ng Honda Motorcycle Company pagdating sa mga scooter nito na high-end version. Kasi nga mas tinutulungan nito ang pagkonsumo at pag-arangkada ng makina na madalas wala na tayo talagang maririnig na anumang ugong o maruming usok na lalabas sa tambutso nito. Dahil din yan sa tulong nitong makabagong teknolohiya na ESP Plus engine specs. At para naman sa iba pang advanced features ng motorsiklong ito, naka-keyless operation na rin ito na may anti-theft alarm para naman sa security features at meron na rin kasamang answer back system. Para naman mas mabilis matrace kung saan nakapark ang motorsiklong ito kung naipark natin sa napakaraming motorsiklo na katulad nito. At bukod pa dyan guys, meron na rin itong kasamang USB port charging system na pwede na rin naman tayong mag-charge sa motorsiklong ito sa may console box lamang. At pagdating naman sa lahat ng mga ilaw nito, mapa headlight, signal lamps, pati na ang taillight nito ay naka full LED na rin. At ang klase ng ilaw na ginamit sa headlight nito ay projector LED na katulad ng sa headlight ng Honda XADV 750 version na hindi mo na siguro kailangan magpakabit o mag-upgrade pa sa labas ng mga ilaw nito dahil talagang mas makukomportable ka na o makukontento sa liwanag na ilalabas ng headlight nito. At bukod pa dyan guys, syempre meron na rin itong kasamang passing light at hazard light na rin, kaya hindi mo na rin talaga kailangan mag-upgrade pa aftermarket. Sa napakaganda rin naman kasi ng klase ng disenyo ng bawat ilaw nito na napakapulido rin talaga ng pagkakagawa. Hindi rin naman katulad sa forma ng ibang Honda ADV na may unique din na pagkakadesenyo. At oo nga pala guys, bago natin makalimutan, ang disenyo nga pala rin ng gulong nito ay bagong disenyo lang din na meron lamang sa motorsiklong ito na Honda ADV 350 na may cast aluminum at finishing black ang materyales ng ginamit dito. Dahil sa ibang version o kapatid ng motorsiklong ito ay may iba't iba ring disenyo. Kaya naman mas pinaganda at mas pina-unique palalo ang versyong ito, alright. At very common na rin guys ang windscreen nito dahil katulad din ng ibang Honda ADV version nito ay may malapad at mahaba rin naman na poprotekta naman sa mga driver o mga debris na tatalsik sa ating nagmamaneho dito sa motorsiklo ito. At syempre, di-adjustable din naman. At pagdating naman sa instrument meter panel gauge ay may kakaiba rin disenyo sa motorsiklong ito. Dahil makikita natin ang pagkakaroon nito ng napakalawak na full screen with LCD type na makikita rin naman nating malinaw at very visible kahit sa maaraw pa. At narito na rin lahat ang mga notification o sign na inaasahan natin. Ang engine check, signal lamps, ABS, idling stop, at iba pang mga notification na lumalabas lamang sa motorsiklong ito na napakalinaw din naman at napakadaling intindihin. RPM, fuel gauge, fuel consumption, kilometer per hour with digital clock at iba pa na very common na rin naman na makikita sa kanyang instrument meter panel gauge. At oo nga pala guys, meron na rin nga pala itong idling stop na kasama. Ang idling stop naman sa mga hindi nakakalam ay isa rin sa
tumutulong na mas mapatibid palalo ang pagkonsumo ng gasolina. Dahil ito ang sistema na pumapatay sa makina sa pansamantalang pagtigil nito sa naka-stop na traffic light. At ito pa guys, ang karagdagan dyan, meron na rin itong kasamang Smart Key Indicator. At since may Smart Key Indicator na ang motorsiklong ito, ay karagdagan na rin para sa security purpose na otomatikong namamatay ang engine nito sa tuwing lalayo ang owner nito na dala-dala ang key nito. Bagay na bagay rin talaga ang motorsiklong ito sa mga taong nakakalimutang patayin ang motor bago iwan. O kaya naman may bigla ka lang bibilhin at hindi mo na pinatay ang engine mo dahil alam mo makakabalik ka naman kaagad, ay napakadelikado rin talaga kung walang ganitong klaseng features ang motorsiklo mo na otomatikong maglalak din kapag malayo ka na sa unit. Kaya salamat na rin sa bagong features nito na talagang aabangan din sa pagdating ng motorsiklo ito. At para sa iba pang features nito, meron na rin itong kasamang automatic hazard light switch na kapag bigla mong pinahinto o pinreno ang motorsiklong ito ay biglang gagana na lang ang hazard light switch para naman maibigyan ng signal ang iba pang sasakyan na nakasunod sa iyo. At meron na rin itong kasamang HSTC o Honda Selectable Torque Control o mas kilala natin sa tawag na Traction Control System. Para naman sa karagdagang safety features pa ng motorsiklong ito ay talagang upgraded na guys. Ang traction control kasi ang tumutulong upang masynchronize ang rotation ng bawat gulong nito sa harap at likod sa mga pakurbadang kalsada o yung mga biglaang pagliko. O kaya naman sa madudulas, mabubuhangin o mababatong kalsada ay safe na safe kang makakapagpatakbo gamit ang motorsiklong ito dahil sa traction control system na inilagay bilang isa sa safety features na magagamit mo sa oras ng pangangailangan. Kaya wala ka na rin talaga masyadong puproblemahin kung ikaw yung tipo ng rider na napakahilig bumangkin sa mga pakurbadang daan at mahilig magpaandar ng pinakamabilis sa mga alanganing daanan. Kaya talagang upgraded to guys. At bukod pa dyan ay meron na rin itong kasamang connectivity at USB 4 socket connector na pwede ka ring mag-charge kapag nalobat naman ang gadget mong dala. Isa sa mga nagpapakonvenient naman sa mga ganitong klaseng motorsiklo ay ang mga ganitong sistema na advantage talaga kung ang hilig mo naman ay magbiyahe ng malalayong lugar na wala kang masyadong makikita o mahihintuan mga station na pwede kang mag-charge ng gadget mo. Dahil gamit lamang ang ganitong klaseng motorsiklo ay talagang hayahay na, kumpleto na, wala ka nang hahanapin pa. Alright, maliban dyan ay may karagdagan pang security feature sa motorsiklong ito, ang immobilizer. Ang immobilizer security features ay isang safety features na kadalasan sa mga 4 wheels lang natin makikita o ginagamit. Nakakatulong naman ang security features na ito upang hindi basta-bastang ma-start ang motorsiklong ito kung hindi gamitin ang mismong susi. Na ang ibig sabihin kung may magtatangkamang magpa-start o magpaandar o magpagana ng makina ng motorsiklong ito na gamit ang universal key or any electrical procedure para lang ma-start ang engine nito, ay hindi rin basta-bastang magi-start o gagana ang strategy yon dahil sa naka-immobilizer ang engine system nito na kumukonekta lamang sa iisang key na nasa owner mismo ng motorsiklong ito. Kaya kung sakaling dumating man ito sa Pilipinas ay ingat-ingat na lang din kung magkakaroon kayo nito. Mas magandang maingatan nyo ang susi nito kasi kapag nawala, malamang hindi nyo na ito madadala pa pauwi kung hindi nyo isasakay sa truck or sa kahit saang sasakyan na pwede itong isakay. Okay, tapos na tayo sa safety features, security features at iba pang features nito. At dito naman tayo sa specs ng transmission nito na may clutch na automatic centrifugal clutch, final drive na V-belt na naka-continuously variable transmission o CVT. Pagdating naman sa dimensions and capacity, battery capacity nito ay may 12 volts na 8.6 amperes na may caster angle na 26.5 at ang kabuuang haba naman ng motorsiklong ito ay nasa 2,200 mm o halos sobra ng 2 meter stick, habang ang lapad naman nito ay nasa 895 mm. At pagdating naman sa buong taas nito ay nasa 1,430 mm na napakataas din talaga sa iba pang maxi scooter na kagaya nito. May fuel consumption na 30 km per liter o higit pa dahil nakadepende rin ito sa gagamit ng motorsiklong ito. Bagamat napakabigat ng motorsiklong ito ay napakatipid din kumonsumo ng gasolina na umaabot lamang talaga ng 30 km per liter. Goods na yun para sa mga ganitong klaseng motorsiklo. At ang kabuang timbang naman ng motorsiklong ito ay nasa 186 kg. Hindi na natin maasahan pa na magaang ang timbang ng motorsiklong ito dahil sa laki rin naman ng displacement nito na umaabot ng 350 cubic centimeter.
Ito yung tipo ng motorsiklo na kahit tumakbo ng 120 km/h ay hindi basta-bastang gigewang kung may makasalubong man na malalaki o dambuhalang truck sa kalsada. Dahil sa napakabigat nitong timbang, nakatamtaman lamang sa body frame at cover nito, pati na rin sa pagkabalki nito, ay siguradong sasalubong to ng napakalakas na force ng hangin na daladala ng isang dambuhalang sasakyan. At pagdating naman sa seating height nito ay nasa 795mm na tamang-tama lang din naman sa average height ng mga Pilipino. Siguro mga 5'3 o 5'4 kayang-kaya ng itayo ang motorsiklong ito. At ang wheelbase naman nito ay nasa 1,520mm habang ang ground clearance naman nito ay nasa 145mm. Pwede na rin namang isabak sa matutubig na lugar. Huwag nga lang lulubog kasi delikado na rin naman kung ganitong klaseng motorsiklo na naka-FI at napakabigat dalhin na lulubog pa sa tubig ay talagang masisira na ang fuel system nito. At isa pa sa nagpapadagdag sa pagiging convenient ng motorsiklong ito ay ang lawak ng compartment storage nito sa underseat na kasyang-kasyang ilagay ang dalawang full face helmet na mayroon na rin kasamang ilaw kung ito ay bubuksan mo sa madilim na lugar. Na goods na rin naman para sa mga mahilig mag-travel outside city, lalo na kung napalagyan mo pa ito ng top box sa likuran para sa lagayan ng mga gamit kung ikaw ay maglo-long drive o pupunta sa mga probinsyang lugar, ay makakapag-stay ka na siguro ng matagal kung saan ka man pupunta. At dito sa inilabas sa Europa na Honda ADV 350 2022 model ay may tatlong klaseng color variation. Una ang Spell Silver Metallic, ang Matte Carbon Gold Metallic, at ang Matte Carnelian Red Metallic, na napakaganda rin naman ng pagkaka-combine ng bawat kulay nito sa kanyang body figure. Sinamahan pa yan ng ibang black garnish at silver fairings, kaya mas nabukha ring elegant premium type at ang lakas ng dating. Talagang nakakabali ng liig sa mga taong magkakaroon nito. At para naman sa kabuang presyo nito, sa ngayon ay wala pang na-announce na suggested price retail nito dito pagdating sa Pilipinas. Pero sa tingin ko mag-range ang presyo nito sa 200,000 to 280,000. Pero sa ngayon ay lilinawin lang po natin, wala pa pong anunsyo o balita kung talagang tuluyan itong dadalhin dito sa Pilipinas. Dahil sa ngayon ay mas kinikilala pa muna ito sa ibang bansa na talagang papatok din sa kanila. Dahil nga sa may kamahalan din ng motorsiklong ito, ay maliit din ang chance na dumating ito sa atin. Pero syempre baka naman. Alright, so hanggang dito na lamang po muna siguro ang ating pag-check sa mga specs and features ng motorsiklong ito. Kung gaano nga ba ito katatag at ka-advance sa ibang motorsiklo. Pero kung may mga nais pa kayong malaman at mas maunawaan ay pwede po kayong mag-comment sa ibaba para masagutan po natin. Alright, bago po tayo magtapos ay nais ko muna pasalamatan ng mga taong palaging sumusuporta at tumatangkilik dito sa aking channel. Mga taong palaging nag-aabang sa mga video na ina-upload ko. Shoutout at maraming salamat po. Pati na rin sa mga supporters natin outside the country. Shoutout po at ingat po kayo dyan, sir. Kaya kung ikaw ay bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button, pati na ang notification bell upang sa ganon ay may update kita sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang may mag-comment kaibigan upang sa ganon ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. Alright, this is Obles Collection. Thank you!